si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. A threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. They can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. Ito ang nakakagulat. May pagdududa ang dating National Security Advisor Professor Clarita Carlo sa napabalitang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte dahil sa isang intrusyon o panghihimasok na anya sa soberanya ng Pilipinas kung papasok ba anya sa ating bansa ang ICC nang walang pahintulot o anumang kooperasyon ang pamahalaan. At ito pa ang nakakagulat. Naniniwala din naman si dating senador na si Antonio Trillanes na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng warrant ng ICC. Nagpasaring din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing kumalma lamang at huwag masyadong praning dahil darating umano ang arrest warrant sa panahong hindi inaasahan. Samantala, sa iba pang balita, 4 na malalakas na naging Pangulo ng Pilipinas ang magpupulong upang tulungan si dating Pangulong Duterte sa kanyang warrant of arrest at wakasan na umano ang tensyong namamagitan kina Pangulong Bongbong Marcos at former President Duterte. Ito ang naging panawagan ni dating Senador Gringo Honasan kina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte na magkasundo na at maging mahinahon para sa kapakanan ng buong sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapila ang dating Senador na si Gringo Honasan sa dalawang Pangulo at nakiusap na magkaroon ng executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada, Rodrigo Duterte at ang kasalukuyang Pangulo na si President Bongbong Marcos upang pag-usapan umano kung ano ang kanilang plano at kung paano susolusyonan ang maraming problema ng ating bansa. Ayon pa nga kay Honasan, para sa taong bayan, mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkakawatak-watak tayo dahil ito ang siyang sisira sa ating bansa. Kaya naman isang magandang hakbang aniya kung ang 4 na malalakas na Pangulo ang magtutulong-tulungan dahil alam naman umano ng lahat na pare-parehas lang ang kanilang layunin sa ating bansa. Ito nga ay ang makatulong at makapagbigay ng solusyon sa lahat ng problemang kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Ngunit ang malaking katanungan ngayon, papahintulutan kaya ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung kayo ang tatanungin ko, mga kababayan, papayag ba kayo na magtulong ang 4 na Pangulo para sa ikakaayos ng ating bansa? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng videong ito at narito, panoorin pa natin ang buong video. Hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala na jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi bumabalento sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talaga parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tignan natin ha. Sa issue ng ICC alone, ano ba ang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo ay nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, abay, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headlines sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan o, yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, ano sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study.
mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulla from hindi pa papasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, diniklara niya, ito ay kailan lamang, ito ay, ano bang date nito? January 31, ha? Remulla, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba? Salungat na sulungat. Nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, ha? In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importante isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023, anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod na tayo sa India. Pero, nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. Bilangin nyo ha, 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa chapter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan niya yan. Pero ang sinabi ni Super Ate Amy Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talagang charter change. At sa mulat mula raw, ito isang ayon po ni Super Ate Amy ha, sa mulat mula daw, hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, ng kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. Siyempre, 2 issue na yan. Napatunayan ko ng bumabalento ang ating PBBM. Marami pa po yan. Tignan ninyo ang usaping China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. Diba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Samantalang, nung simula ng termino niya, ito po ay Hunyo, sinabi na niya na ang China ang pinaka malakas at importanteng partner ng Pilipinas. Ngayon, tinatawag na natin ang bully ang China. Balentong na naman on the third issue, on the issue of China. Meron pa po Saan pa siya bumalento? Well, tignan niyo po ito sa peace talks. Ang analysis talaga, talagang ang peace talks sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makikipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November. Pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 na buwan, ayan na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa CPP and DF-NPA na isang teroristang grupo. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. Ang 4 na yan. Saan pa siya bumalentong? Ito nga, sa kanyang mga appointments. Diba? Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. At tinuloy nga niya. Bagamat ang mga declaration niya, dahil panalo na tayo, talo na si CPP-NPA, hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, 2 buwan pa lang, tinanggal na. Hindi naman yan pagbalentong, pero kung i-appoint mo isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, kataka-taka naman na 2 buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang naging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila malapit, no? At hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil doon sa debate ng SMNI. At doon naman sa debate ng SMNI, yung tanging kaisa-isahang debate na sinalihan ni PBBM, doon siya sumikat. Dahil tinanong siya ng mga mahihirap na tanong ni Claire Carlos at nasagot naman ni PBBM. Ang
advance question. Sabi niya, no, you're applying to be President of the Philippines. So wala kang advance questions yan. Dapat makasagot ka on the spot. Kaya sumikat, hindi lang si Claire Carles, sumikat din si PBBM. At siyempre, dyan sumikat ang SMNI. Tapos mga debate, talaga namang naging sikat ang SMNI. Pero siyempre, pareho niya, sinisante, napagbalentong din. Dahil alam nyo naman, ang Executive Secretary, pinakamalapit yan si Presidente at siyempre National Security Advisor, sensitibo din po yan. So, consider na natin yan na balentong din. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM kung pwede siyang bumalento. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalento. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ng Remulla, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. So sa 8 buwan, 3 beses bumalento. Nakakahelo. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority. 1 taon lang po ang nakalipas. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. At syempre sa China, abay buwan din ang pinilang. Wala pang 6 na buwan from the strongest partner to bully the China. O, diba? At syempre, 2 buwan lang yung pinakamalapit na kalihim ni BBM, si Vic Rodriguez, at halos wala pang 1 taon si Claire Carlos. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po isinulat, nakita nyo naman kung paano bumalentong si Presidente. Napakaikli ng panahon ng lumilipas, bumabalentong. So, hindi po sapat na sinabi niya ng oral. Ano ba mga possibilities? Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdi-disturb yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan, pati pag-cooperate na, padala na yan sa hig. O uutusan yung pulis, arestuhin na yan. Sasabihin ng pulis, sabi ho ni Presidente, hindi ba kipag-cooperate? Sasabihin naman ng mataas na opisyalis, nagbago na ang instruction ni Presidente. Yan po mangyayari pag hindi nakasulat. Agree ba kayo o disagree? Well, tignan po natin ang komento ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo Nag-take 2 kami kasi nagkaroon ng technical glitch. Yung mga slides hindi masyado na ayos. Pero okay naman po tayo. Ronald Tan, Sir Harry, na-foresee ni President Digong yung posibleng war na padating at madadamay ang Luzon. Yan nga po ang dahilan kung bakit sinabi niya. Inisip lang naman niya. Siguro dapat magdeklara na ng independence sa Mindanao para pag nagkagyera na wala naman tayong pang-nasyonal na interes, hindi madadamay ang Mindanao. Grim Reaper, nag-release ang ICC ng warrant of arrest kay Putin yet hindi naman member Russia. So paano sila nag-release ng warrant? In short, selective justice ang ICC kaya nga hindi member ang US. Hindi po natin mapagkakatiwalaan talaga dahil ang ICC po ay hukuman ng mga puti. Rosa Maria Tadefa, good evening attorney. Ask ko lang ang kailan po ba nag-file sila Trillanes ang ICC? Nag-dismember tayo was March 2018 then ang effectivity was March 2019. Tama po yan. So talagang nakasulat po sa Rome Statute na ang effectivity ng withdrawal ay 2019. Ang importante po, bago matapos yung 1-year withdrawal, dapat nagsimula ng preliminary investigation. Yung preliminary investigation, nagsimula lang po 2020, 2 years after tayo po ay nagbitiw na sa ICC. Okay, si BV, I can't understand who control our government. Are we in colonized again? Well, tanong din po ng marami yan kasi bakit nandito ang mga Amerikano na tayo malayang bansa. Okay, Felicia Elnar, what do you expect po sa isang BA/NG/G? Pahala na kayo bumuo kung anong sinasabi ni Felicia Elnar. Okay, Vicente Espiana, good evening, Attorney H. Roque. Tuloy pa ba sa February 25 ang prayer rally sa Cebu? Opo, kausap ko lang po si Mayor Mike Rama. Tuloy po ang ating prayer rally sa Cebu ng February 25. Pero prayer rally po to laban-labang sa PI. Wala na po promotion. Ronald Tan, Western pressure siguro, lahat ng may friendly Chinese ties ay inaalisan nila ng influence in preparation for US to become a proxy base. Well, ang gagawin po nilang proxy base, Pilipinas. Ayun, for us to become a proxy base. Tama naman, akala ko US. Tama po, gagawin nilang unsinkable warship ang Pilipinas laban sa China. Olivia Mimpo, must be in writing to be legally enforceable. Oo nga po. Hindi ko maintindihan, bakit hindi nila mag-gets yun? Tayo naman, di tayo magkagaling na
abogado, hindi rin tayo Solicitor General, but hindi mag-gets yun. Ronald Tan, charter change, baka to convert it to a wartime government. Hardy Ron Pal, sa lahat ng papapalag, si Mayor G, ba talaga ang pumalag? Sa bagay, dalawa naman yan. Nagtiwala lang talaga si MPRD dyan. Friend po ni Utod Lisa, kaya ano po, expect natin. Yan po si Hardy Ron Pal. Sabihin ni Isaac Maynard, ako nagsabi niya na Reco Dems, palagay ko po, attorney, alam niyo po ang ginagawa niya sa pagbago na isip. Nananadyaya yan po, kahit ang foreign policy niya iba rin. Ang PI, ICC at marami pa. Lahat po na iba ang sinabi niya sa okasyon. Ang feeling ko, pagdating sa ICC, parang gusto nila hawakan sila sa PRRD. Pag hindi ka nag-cooperate sa amin, dadanggil nila yung cooperation. Eh sabi naman ni Duterte, I will not have anything to do with that. Mamamatay muna ako bago magpapa-aresto sa ICC. Bernadette Brizuela, bye-bye ba ang statement si BBM? I don't know his reasons why. Parang may kausap kang lasing. Ay talaga, Pamilyo.